Sa habang abot sa megit 3 kilometers, tinatawid na itong Panguil Bay Bridge, itong malawak na Panguil Bay, na sa karaniwang araw tulad ngayon ay medyo maalon. Dati na kayong pabalik-balik sa tubod? Hindi pa, first time pa ngayon sa tulay. Ngayon lang kayo tatawid dito? Ngayon lang. Grabe, kung hindi pa nagawa tong tulay, hindi pa kayo tatawid dito? Alam nyo ba, nasa gitna nitong kabundukan, sa tabi lang netong Mount Malindang, makikita itong Dinarayong Resort na talaga namang napakalinaw ng tubig. Tingnan nyo, grabe. Sa linaw nito, kahit na medyo malalim, etong parteng to ng dinadaluyan ng tubig ay hindi natin halata dahil nga sa kitang-kita natin ng klaro yung nasa ilalim netong ilog. Ganun kalinaw etong tubig na dumadaloy dito. So dito sa side na to, meron po silang hanging bridge na tinatawid etong ilog papunta doon sa kabilang side kung saan makikita naman yung iba pang mga cottages. So may mga cottages dito at doon sa kabila. Sa ganda ng mga tanawin papunta dito ay talaga namang namangha ako sa mga nadaanan nating mga nakakalulang tanawin. Dito lang sa gilid nitong paliguan, makikita po natin ang samut-saring mga produkto na ibinebenta dito. Isa na dyan ay itong mga durian. Tingnan nyo naman, madami pa yung mga itim na langgam dahil nga sa fresh from the tree. Kumbaga, mula doon sa sentro nitong barangay Namot, pababa dito ay maaamoy nyo na yung amoy durian dahil nga sa madadaanan lang dito sa gilid yung mga punong pinagkuhanan nito. Magkano po ito, sir? 50 pesos. 50 isa. Ayan, so nakita nyo na merong mga nakaposte o nagbabantay dito sa baba para sa mga sasakyang aakyat dun sa barangay. Mula dito ay may nagraradyo dun sa taas para yung mga halimbawang bababa dito sa resort ay ma-alerto kung halimbawang meron silang makakasalubong na sasakyan. So sa atin, dahil nga sa sakop natin yung dalawang lanes na itong maliit na kalsada, kaya kailangan pong timbrihan yung mga bababa dito na paakyat tayo para hindi magkasalubong dito sa gitna mismo netong kalsada. Kasi kung titingnan nyo, napakadelikado netong kalsada. Lalo na kung halimbawang hindi ganun kaganda yung gulong o preno ng sasakyan. Kaya kailangan magdoble ingat din dito. Nagulat ako dito sa taas nitong bundok na sa kabila ng pagkakaroon ng hindi magandang kalsada doon sa nadaanan natin, nakita nyo naman kung gaano katindi yung putik na dinaanan nitong sasakyan, ay sa taas nitong kabundukan makikita po natin itong konkreto, may magandang kalsada at madaming kabahayan. Meron pa mga ganitong resort. Ayan, yung Tudela Highland Resort and Eco Park at etong Crystal Blue Waters Mountain Resort. Isa sa mga dahilan kung bakit madami tayong nakasabay kanina na nakamotor, yung iba hindi nakatawid dahil nga sa lalim ng putik, habang yung iba naman ay nakadiretso. So sa ngayon, unti-unti nang dumadami yung mga bisita dito sa taas nitong Namut, Tudela, Misamis Occidental dahil nga sa etong mga ganitong resort, yung isa sa pinaka-the best puntahan, halimbawa na lang ngayong araw. So, yung
mga kalsada nga pala dito, mula doon sa sentro netong Tudela, paakyat dito sa Barangay Namut, ay putol-putol yung mga sementado na. So may mga parte na rough road pa, may mga parte na putik, meron namang mga sementado na. Kaya yung ilang mga motorista nagpipilit na o nagpupumilit ng makaakyat dito dahil nga sa madami na din yung mga sasakyang nakarating dito sa taas nitong bundok ng Mount Malindago. Bago po tayo dumiretso dun sa Pangal Bay Bridge, ay dumaan po muna kami dito sa sentro netong Ozami City kung saan makikita itong kanilang daungan. So dito, kumustahin po muna natin yung kung meron pa nga bang mga biyahe patawid doon sa Tubud, Llano del Norte, at kung tumatanggap pa ba sila ng mga tatawid na sasakyan o pasahero. So tara, let's go! Sir, good morning. Morning. Morning pa ba? Oh, morning pa. Morning pa yun. Sir, kumusta naman po yung dito, yung sitwasyon ba? May mga sumasakay pa po ba na sasakyan dito sa barko? Meron pa po, sir. Gano'ng kadami? Hindi na katulad ng dati. Marami, karon konti na lang. Konti na lang. Gano'n yung konti? Mga ilang porsyento yon? Out of 100, mga 30%. Ilang barko pa po ba yung bimibiyahe dito, sir? Ngayon, dalawa na lang. Oo, nampak. Ngayon, dalawa na lang. So, kalahati na yung bawas. Nakita nyo naman kung gaano kadami yung dumadaang sasakyan dito sa Pangal Bay Bridge. Yun, so matapos ang mahigit sa 1 oras sa travel mula doon sa taas netong Tudela, ay narating na rin po natin itong Pangal Bay kung saan kasalukuyan ng nadadaanan itong bagong tulay. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kahaba itong tulay na tumatawid dito sa Pangal Bay. Dati saan ka ba dumadaan? Sa Ozami Sport, doon sa Mukas. Ano yung masasabi mong nag-improve mula nang magawa yung tulay? Yung time talaga, yung travel time, sobrang bilis. Compared kasi doon, mga 30 minutes. Dito, mga 7 minutes na lang. Dati, magkano yung binabayaran mo sa motor? Siguro nasa around 160 papunta, tapos 200 pabalik. Ngayon, walang toll fee. So, okay. Kahit araw-araw nang tumawid? Oo, kahit araw-araw. Ayun. So dahil nga sa medyo mahirap huminto dito sa gitna nitong tulay, kaya iniwan po muna namin yung aming sasakyan doon sa gilid o sa bungad nitong Pangal Bay Bridge. So sumakay po kami dito sa tricycle. Yan, shout out kay sir. Yung bait, pinasabay kami. At bababa po kami doon sa tulay sa gitna para tingnan naman kung kumusta na nga ba yung sitwasyon doon. Dahil nga sa nag-viral itong tulay, sa dami ng mga bisita, sa dami ng mga motoristang humihinto sa gitna nitong Pangal Bay Bridge. Sa taas pa lang ng mga kabundukang sakop ng Tudela kung saan tayo nanggaling kanina, ay abot tanaw na ang dambuhalang tulay na ito na tinatawid ang malawak na katubigang nasa pagitan ng dalawang magkaibang probinsya. Ang bahaging ito ng Lanao del Norte at Misamis Occidental na dati ay mararating sa pamamagitan ng mga barko, ngayon ay konektado na at pwede nang tawirin sa kahit anumang oras. Sa habang abot sa migit 3.7 kilometers na higitan ng Pangal Bay Bridge ang dating pinakamahabang tulay ng Pilipinas na matatagpuan sa pagitan ng Samar at Leyte. Pinag-uugnay ng tulay nito ang bayan ng Tubud sa Lanao del Norte at Tangub City sa Misamis Occidental.
Taong 2020 nang maumpisahan ng paggawa sa proyekto at makalipas lamang ang 4 na taon ay nabuksan na rin sa wakas ang tulay na nagpabilis sa daloy ng trapiko sa magkabilang bahagi ng Mindanao. Taga saan kayo, sir? Taga dito, sir. Taga Mindanao lang. Nakailang beses ka nang nakatawid? Pang-apat na to, sir. Pang-4 na. Bakit tumabot sa 4? Kasi yung pamilya ko, yung sa asawa ko, ako sa akin, gusto lang pumunta dito. Pumasyal lang kayo? Opo. Kumusta naman yung experience? Masaya. Sige sir, picture tayo. Andito na tayo sa bahaging ito ng Panguil Bay Bridge kung saan nakahinto yung ilang mga motorista. Bagamat hindi pinapayagan na huminto sa bahaging ito ng tulay, hindi naman maiwasan ng mga dumadaan dito na tumigil dahil nga sa gusto nilang magpa-picture dito sa mga naglalakihang pylon sa gitna. May mga biruan nga sa social media na yung dating 30 minutes daw na biyahe, kung dito sasakay sa barko patawid dito sa magkabilang parte nitong Mindanao ay umaabot lang ng 30 minutes. Dito naman sa Panguil Bay Bridge sa ngayon daw ay umaabot ng halos 2 oras. So dahil po yan daw dito sa pagtigil ng mga motorista sa gitna ng kalsada na nagiging dahilan ng pagbagal sa daloy ng trapiko. So isa sa mga napansin ko dito sa tulay ay etong pagkakagawa kung paano yung mga disenyo na ginawa dito. Isa sa mga halimbawa ay etong kanilang barikada na nandito sa gilid, etong railings na gawa sa konkreto. Isa sa mga dahilan kung bakit ganito yung disenyo dahil nga sa mahangin etong bahaging eto ng Panguil Bay, kaya para maproteksyonan yung mga sasakyang dumadaan dito, halimbawa na lang yung mga motorsiklo na tulad dito, nilagyan ng konkretong harang para hindi hipan ng hangin o madala ng hangin yung mga dumadaang motorsiklo dito. Tingnan nyo, mapapansin nyo yung level o yung taas nitong konkretong barrier lampas ng konti dito sa mga pangkaraniwang motorsiklo at sa mga scooter. Yun. So sa ngayon na walang bagyo, walang mga sama ng panahon, ay ramdam po natin dito ang malakas na ihip ng hangin. At ganito, yung karaniwang ihip ng hangin kung halimbawang ganito yung panahon. Mas lalakas pa yan kung merong sama ng panahon, low pressure, bagyo. Kaya titingnan pa natin kung paano yung sistema dito pag halimbawang sobrang lakas talaga ng hangin. Pangilang beses nyo nang nakatawid dito? Ngayon lang. First time? So, kumusta naman yung pakiramdam na nakapagmotor kayo dito sa Panguil Bay? Okay. Ang saya. Ngayon, papunta naman kayo sa Tingog City. mga ilang oras pa yon? 5. 5. Anim. Dati ba nakatawid na kayo dito sa Ozamis? Wala pa. First time pa lang. First time, tapos na-tsambahan nyo pa itong tulay. Pas natsambahan ka pa namin. Sige sir, ingat kayo sir. Ingat. Thank you, thank you. Sa habang abot sa megit 3 kilometers, tinatawid na itong Panguil Bay Bridge, itong malawak na Panguil Bay, na sa karaniwang araw tulad ngayon ay medyo maalon. So, na-experience na natin, naranasan na natin na mamangka dito sa ilalim nung ginagawa pa lang itong tulay at talaga namang hindi biro yung tumawid dito gamit ang maliliit na bangka. Kaya yung mga tao na tumatawid dito sa Ozamis, mula dito sa Tubod, ay dito sumasakay sa mga roro na bumibiyahe sa magkabilang bahagi nitong Mindanao. Nakita natin kanina na wala nang gaanong biyahe at nabawasan na din yung mga motoristang sumasakay doon sa barko. Bagamat meron pa, pansin talaga yung pagkonti ng mga sumasakay ng barko dahil nga sa karamihan sa mga ganitong motorista dito na dumadaan sa Panguil Bay Bridge. Kahit nga yung mga tao na walang gaanong transaksyon, walang gaanong sadya dito sa kabila, tumatawid dito dahil nga sa gustong maranasang tumawid dito sa pinakamahabang tulay ng Mindanao. Dati na kayong pabalik-balik sa Tubod? Hindi pa, first time pa ngayon sa tulay. Ngayon lang kayo tatawid dito? Ngayon lang. Grabe, kung hindi pa nagawa tong tulay, hindi pa kayo tatawid dito? So
sobrang dami ng tao na nandito ngayon sa Gaisano Tubod. Kung mapapansin po natin, hindi po ganun kalaki etong Gaisano. Pero dahil nga sa isa to sa mga magagandang mall na bago lang at nandito malapit sa Panguil Bay Bridge, kaya isa to sa mga dinudumog ngayon ng tao. Kitang-kita nyo naman yung mga sasakyan na hindi na nagkasya dun sa parking area netong mall na dito na nagpark sa mismong kalsada papasok dito sa Panguil Bay Bridge. So etong Gaisano ay ilan lang sa mga negosyo na nandito sa Tubod, Lanao del Norte na talaga namang nakaramdam ng magandang epekto pagdating dito sa daloy ng trapiko dito sa Uzamis, Tubod, Tangub City at iba pang bayan na nakapaligid lang dito sa Panguil Bay. Yung ilang mga nakatayong negosyo dito sa Tubod, Lanao del Norte ay talaga namang dinagsa ngayon ng mga turista, ng mga bisita dahil nga sa yung ilan sa kanila, first time lang palang nakatawid dito sa bahaging ito ng Mindanao at sinusulit na nila yung first time nilang yon at pinupunta nila yung mga negosyo, kainan, yung mga mall na nandito sa Tubod, Lanao del Norte. Hindi ko lubos akalain na ganito kaganda etong bahaging ito ng Tubod. Shoutout kay Sir and Ma'am El Bamboo sa pagsuggest sa amin dito sa lugar na to. Kanina pa naming napagkwekwentuhan dun pa lang sa Panguil Bay Bridge na may ganitong view deck na natatago na hindi pa ganon kapopular. Tingnan nyo, walang katao-tao. Sa taas na 3 palapag, dito sa view deck mismo, sa pinakatuktok, matatanaw po natin. Grabe! Wow! Sobrang ganda ng view mula dito dahil nga sa tanaw natin ng klaro yung buong Panguil Bay mula dito sa Tubod, Lanao del Norte hanggang dun sa Tangub City. At maging yung Uzamis City ay kitang-kita din po natin ng klaro mula dito. Yung Muka Sport na dating pinupuntahan ng mga motorista kung halimbawa gustong tumawid dito sa Uzamis City, sakay ng barko, ay kitang-kita din po natin mula dito. Halos ka-level na o kapantay na netong view deck, etong tuktok netong bundok na kinapupwestuhan natin. Walang katao-tao itong lugar. Tayo lang yung napadpad ngayon dito dahil nga sa yung focus ngayon ng tao o yung concentration ngayon ng mga tao ay doon sa gitna na itong Panguil Bay Bridge. Hindi nila alam na ilang kilometro lang yung layo mula dyan sa tulay, makikita itong perfect spot para magpa-picture background itong tulay ng Panguil Bay.